Kabanata 1, Pagdating ng isang pambansang bayani. Si Dr. Jose Rizal ay isang natatanging halimbawa ng isang kamangha-manghang henyo na naging pinakadakilang bayani ng bansa. Binigyan siya ng Diyos ng magkakaibang mga kahusayan, at tunay nga siyang nararapat kasama sa mga henyo ng mundo. Siya ay isang manggagamot, oculoplastic surgeon, makata, dramaturgo, manunulat ng sanaysay, nobelista, kasaysayan, arkitekto, pintor, eskultor, edukador, lingwista, musikero, naturalista, etnologo, surveyor, inhinyero, magsasaka, negosyante, ekonomista, heograpo, kartograpo, bibliophile, pilolohista, lingwista, grammarian, folklorista, pilosopo, tagasalin, inventor, mago, komedyante, satirista, manlalait, polemikista, manlalaro, manlalakbay, at propeta. Subalit higit sa lahat ng ito, siya ay isang bayani at politikal na martir na inialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng kanyang mga api-apihang kababayan. Kaya't hindi nakapagtataka na tinaguri ang pambansang bayani ng Pilipinas, ang pagsilang ng isang bayani. Isinilang si Jose Rizal noong gabi ng Huwebes, ika-19 ng Hunyo, 1861, sa bayan ng Calamba, lalawigan ng Laguna, Pilipinas, sa ilalim ng malamlam na buwan. Halos mamatay ang kanyang ina habang siya ay isinusilang dahil sa kalakihan ng kanyang ulo. Tulad ng kanyang inalala, maraming taon mamalas noong kanyang mga alaala bilang isang mag-aaral. Ako'y isinilang sa Calamba noong ika-19 ng Hunyo, 1861, sa pagitan ng ika-11 oras at hating gabi, ilang araw bago ang buwan ng kabuuhan. Ito'y isang Huwebes at ang paglabas ko sa mundong ito ng pag-iyak ay malamang na nagkagugol ng buhay ng aking ina kung hindi niya ipinangako sa Birhen ng Antipolo na dadalhin niya ako sa kanyang santuwaryo sa pamamagitan ng pamumundok. Siya'y binyagan sa simbahang Katoliko ng kanyang bayan noong ika-22 ng Hunyo, 3 araw na gulang, sa pamamagitan ng paring paroko na si Father Rufino Colantes, isang Batangweno. Ang kanyang ninong ay si Father Pedro Casanas, isang taga-Calamba at malapit na kaibigan ng pamilya Rizal. Ang kanyang pangalang Jose ay pinili ng kanyang ina, na isang deboto ng Kristiyanong santo na si San Jose, St. Joseph. Sa seremonya ng binyag, na-impress si Father Colantes sa malaking ulo ng sanggol at sinabi niya sa mga miyembro ng pamilya na naroroon, mahusay na alagaan ang sanggol na ito, sapagkat balang araw, siya ay magiging isang dakilang tao. Napatunayan ang kanyang mga salita sa mga sumunod na pangyayari. Ang sertipikado ng binyag ni Rizal ay naglalaman ng mga sumusunod. Ako, ang sumusunod na pari ng parokya ng Calamba, ay nagpapatunay na batay sa pagsisiyasat na ginawa sa tamang otoridad. Upang mapalitan ang mga parokya na nasunog noong Setyembre 28, 1862, na makikita sa docket no. 1 ng mga binyag, p. 49, ay lumilitaw sa pamamagitan ng sumpa ng mga kompetenteng testigo na si Jose Rizal Mercado ay ang lehitimong anak at sa legal na kasal nina Don Francisco Rizal Mercado at Dona Teodora Rielonda na binyagan sa parokyang ito noong ika-22 ng Hunyo, 1861 ni Rev. Rufino Colantes, kung saan ang kanyang ninong ay si Rev. Pedro Casanas. Saksi sa aking pirma. Pinirmahan, Leoncio Lopez. Dapat tandaan na noong ipinanganak si Rizal, ang Gobernador General ng Pilipinas ay si Lieutenant General Jose Lemery, dating senador ng Espanya, miyembro ng mataas na kapulungan ng Spanish Cortes. Naging gobernador siya ng Pilipinas mula Pebrero 2, 1861 hanggang Hulyo 7, 1862. Sa kasamaang palad, sa parehong petsa ng kapanganakan ni Rizal, Hunyo 11, 1861, nagpadala siya ng opisyal na depacho sa Ministry of War at Ministry of Ultramar sa Madrid, kung saan kanyang isinumbong si Sultan Pulalo ng Sulu at ilang makapangyarihang datu sa Moro para sa kanilang pag-aalsa kasama ang isang British consul. Sa mga nagawa niya bilang gobernador general ay 1. Pagsusulong ng pagsasaka ng algodon sa mga probinsya, at 2. Pagtatag ng pamahalaang politiko-militar sa Visayas at Mindanao. Magulang ni Rizal. Si Jose Rizal ay ang ika-7 sa 11 anak nina Francisco Mercado Rizal at Teodora Alonso Rielonda. Ang ama ng bayani, si Francisco,
1818, ay ipinanganak sa Binan, Laguna, noong Mayo 11, 1818. Nag-aral siya ng Latin at Pilosopiya sa College of San Jose sa Maynila. Noong maagang yugto ng kanyang kabataan, matapos mamatay ang kanyang mga magulang, naglipat siya sa Calamba at naging isang tenant farmer sa hacienda ng mga Dominikano. Siya ay isang matyagang tao na mas gawa kaysa sa salita. Malakas ang katawan at matapang sa loob na mayapa siya sa Maynila noong ika-5 ng Enero, 1878 sa edad na 80. Sa mga alaala niya bilang mag-aaral, tinawag siya ni Rizal na isang huwaran ng mga ama, si Donna Teodora, 1826-11, ang ina ng bayani, ay ipinanganak sa Maynila noong ika-8 ng Nobyembre, 1826 at nag-aral sa Kolehiyo ng Santa Rosa, isang kilalang paaralan para sa mga kababaihan sa lungsod. Isa siyang natatanging babae, mayroong pinalalim na kultura, galing sa literatura, kakayahan sa negosyo, at ang katatagan ng mga kababaihang Spartan. Nang malumanay na sinabi ni Rizal tungkol sa kanya, ang aking ina ay isang babae na may higit sa karaniwan kultura, alam niya ang literatura at nagsasalita ng Espanyol ng mas mahusay kaysa sa akin. Binabago niya ang aking mga tula at nagbibigay ng mabuting payo noong ako'y nag-aaral ng retorika. Siya ay isang matematikong tao at maraming binasang aklat. Namatay si Donna Teodora sa Maynila noong ika-16 ng Agosto, 1911 sa edad na 85. Saglit bago ang kanyang kamatayan, inalok ng gobyernong Pilipino sa kanya ang isang buhay pensyon. Maayos niyang tinanggihan ito, anyang, ang aking pamilya ay hindi kailanman nagpakita ng pagkamakabayan para sa pera. Kung maraming pondo ang gobyerno at hindi alam kung anong gagawin dito, mas mabuting bawasan ang buwis. Ang mga ganitong pahayag ay tunay na nagmumula sa kanya bilang isang karapat-dapat na ina ng isang pambansang bayani, ang mga anak ni Rizal. Pinagpala ng Diyos ang pagsasama ng pag-aasawa nina Francisco Mercado Rizal at Teodora Alonso Rialonda na nagbunga ng 12 anak, 2 lalaki, at 9 na babae. Ang mga anak na ito ay ang sumusunod, isa, Saturnina, 1850-13, ang pinakamatanda sa mga anak ni Rizal, palayaw na neneng. Siya ay nag-asawa kay Manuel T. Hidalgo ng Tanawan, Batangas, 2. Pasiano, 1851-1130, ang nakatatandang kapatid at kapanalig ni Jose Rizal. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang nakababatang kapatid, sumali siya sa himagsikang Pilipino at naging isang general sa digmaan. Pagkatapos ng himagsikan, nagretiro siya sa kanyang taniman sa Los Banos, kung saan siya namuhay bilang isang magsasaka at namatay noong ika-13 ng Abril, 1930, bilang isang binatilyo na may gulang na 79. Mayroon siyang 2 anak sa kanyang kabit, Severina Decena, isang lalaki, at isang babae, 3. Narcisa, 1852-13, ang palayaw niya ay Sisa, at nag-asawa siya kay Antonio Lopez, pamangkin ni Padre Leoncio Lopez, isang guro sa Morong, 4. Olympia, 1855-1887, Ipia ang palayaw niya, nag-asawa siya kay Silvestre Obaldo, isang operator ng telegrafo mula sa Maynila, 5. Lucia, 1857-19, ipinakasal siya kay Mariano Herbosa ng Calamba, na pamangkin ni Father Casanas. Namatay si Herbosa dahil sa kolera noong 1889 at hindi nabigyan ng Kristiyanong libing dahil sa pagiging bayaw niya ni D. Rizal, 6. Maria, 1850-15, biyang ang palayaw niya, ikinasal siya kay Daniel Faustino Cruz ng Biñan, Laguna. 7. Jose, 1861-1886, ang pinakadakilang bayani at walang kapantay na henyo ng Pilipinas, tinawag siyang Pepe. Noong siya ay ipinatapon sa dapitan, namuhay siya kasama si Josephine Bracken, isang babaeng Irlandesa mula sa Hong Kong. May anak sila pero namatay ang sanggol na lalaki ilang oras matapos siyang isilang. Pinangalanan ito ni Rizal na Francisco, alinsunod sa pangalang ng kanyang ama, at inilibing sa dapitan, Siyam, Concepcion. 1862-1865, palayaw niya ay Concha, namatay siya sa sakit. Noong siya'y 3 taong gulang, ito ang unang kalungkutan sa buhay ni Rizal, Siyam.
Josefa, 1,8,6,5, 1,9,4,5. Palayaw niya ay Panggoy, namatay siya nang hindi mag-asawa sa edad na 80, 1,0. Trinidad, 1,8,6,8, 1,9,5,1. Ang palayaw niya ay Training. Namatay rin siya nang hindi mag-asawa noong 1,951, 83 na taong gulang, 11. Soledad, 1,870, 1,9,2. Pinakabunso sa mga anak ni Rizal, palayaw niya ay Choleng, ikinasal siya kay Pantaleon Quintero ng Calamba, magiliw ang ugnayan ng magkakapatid Rizal. Noong si Rizal ay bata pa, siya'y laging naglalaro kasama ang kanyang mga kapatid. Bagamat nagkakaroon sila ng mga away bata, iniingatan niya ang kanilang respeto sa isa't isa. Noong siya'y lumaki na, tinatawag niya sila na Donna o Senora kung may asawa, at Senorita kung dalaga. Halimbawa, tinawag niya ang kanyang mas matandang kapatid na Donna Ipia, ang pinakamatanda niyang kapatid na Senora Saturnina, at ang mga kapatid na hindi pa kasal na Senorita Josefa at Senorita Trinidad. Ang ugnayan ni Rizal sa kanyang kaisa-isang kapatid na si Pasiano, na 10 taon siyang mas matanda, ay higit pa sa isang simpleng relasyon ng nakababatang kapatid sa mas matandang kapatid. Si Pasiano ay parang pangalawang ama sa kanya. Sa buong buhay ni Rizal, iniingatan niya ang respeto para rito at labis na pinahahalagahan ang payong magaan na kanyang ibinibigay. Ipinararangal niya si Pasiano sa kanyang unang nobela, ang Noli Me Tangere, bilang ang marunong na pilosopo Tasyo. Sa sulat kay Blumentritt, isinulat noong Hunyo 23, 1888, sa London, itinuring ni Rizal si Pasiano bilang ang pinakadakilang Pilipino at bagamat isang Indio, mas mapagbigay at mas maluwalhati kaysa sa lahat ng mga Kastila na pinagsama-sama. Sa isa pang liham, isinulat din kay Blumentritt, noong ika-12 ng Oktubre 1888, may sulat mula kay Rizal na nauukit sa kasaysayan. Ipinakita niya ang pagmamahal niya sa kanyang mas matandang kapatid. Ipinagmalaki ni Rizal ang kanyang kapatid, anupat sinabi, mas magaling at mas seryoso siya kaysa sa akin, mas malaki at mas payat, hindi siya masyadong kayumanggi, ang kanyang ilong ay maganda at mausisa, ngunit siya ay magkakaba. Rizal's ancestry. Sa kanyang mga ugat ay naglalakad ang dugong mula sa silangan at kanluran, Negrito, Indonesian, Malay, Chinese, Japanese, at Spanish. Sa kabuuan, siya ay malayo at isang napakagandang halimbawa ng kalalakihang Asyano. Ang dakilang lolo ni Rizal sa panig ng kanyang ama ay si Domingo Lamo, isang Tsino na imigrante mula sa Changchao, Fukien, na dumating sa Maynila noong mga 1,690. Naging Kristiyano si Domingo at ikinasal sa isang mayamang Tsino-Kristiyano na taga Maynila na ang pangalang Ines de la Rosa. Taong 1731, siya ay nagpalit ng apelyido na Mercado, na angkop sa kanya dahil isa siyang mangangalakal. Ang Mercado ay nangangahulugang palengke sa Ingles. Nagkaroon si Domingo Mercado at Ines de la Rosa ng isang anak na si Francisco Mercado. Na nanirahan sa Binan, nag-asawa ng isang Chino-Filipino na mestisang babae, si Cirila Bernacha, at nahalal bilang gobernadorcillo, municipal mayor ng bayan. Isa sa kanilang mga anak, si Juan Mercado, lolo ni Rizal, ay nag-asawa naman ng Chino-Filipino mestiza na si Cirila Alejandro. Katulad ng kanyang ama, naging gobernadorcillo din siya sa Binan. Naging buhay may asawa sina Kapitan Juan at Kapitana Cirila na nagkaroon ng 13 anak, ang pinakabata ay si Francisco Mercado, ang ama ni Rizal. Nang mag-8 anyos, nawala si Francisco Mercado sa kanyang ama at lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang ina. Nag-aral siya ng Latin at Pilosopiya sa Kolehiyo ng San Jose sa Maynila. Noong siya ay nag-aaral sa Maynila, nagkakilala siya at nagmahalan sila ni Teodora Alonso Rialonda, isang estudyante sa Kolehiyo ng Santa Rosa. Nagpakasal sila noong Hunyo 28, 1848, pagkatapos nito'y namuhay sila sa Calamba, kung saan sila'y nagtanim at nagnegosyo at nagpalaki ng isang malalaking pamilya. Mayroong kwento na ang pamilya ni Donna Teodora ay nagmula kay Lacandula, ang huling hari ng Tondo. Ang kanyang lolo-lolo, maternal great-great-grandfather ni Rizal, ay si Eugenio Orsua, may lahing Hapons, na nag-asawa ng isang Pilipina na nagngangalang Benigna, hindi alam ang apelyido. Ang kanilang anak na babae, si Regina,
ay ikinasal kay Manuel de Quintos, isang Filipino-Chinese na abogado mula sa Pangasinan. Isa sa mga anak ni Abogado Quintos at Regina ay si Brigida, na ikinasal kay Lorenzo Alberto Alonso, isang kilalang Spanish-Filipino mestizo ng Binan. Ang kanilang mga anak ay sina Narcisa, Teodora, ina ni Rizal, Gregorio, Manuel, at Jose. Ang apelyido Rizal. Ang tunay na apelyido ng pamilya Rizal ay Mercado, na tinanggap noong 1731 ni Domingo Lamco, ang paternal great-great-grandfather ni Jose Rizal, na isang purong dugo na inchik. Nakuha ng pamilya Rizal ang pangalawang apelyido na Rizal mula sa isang Espanyol na alcalde-mayor, provincial governor ng Laguna. Nakaibigan ng pamilya. Ayon kay Dear Rizal, sa kanyang liham kay Blumentritt, walang petsa o lugar, ako lamang ang Rizal dahil sa aming tahanan, ang aking mga magulang, mga kapatid na lalaki, at mga kamag-anak ay palaging mas pinipili ang aming dating apelyido na Mercado. Ang tunay na apelyido ng aming pamilya ay Mercado, ngunit maraming Mercado sa Pilipinas na hindi konektado sa amin. Sabi nga, isang alkalde-mayor, na kaibigan ng aming pamilya, ang nagdagdag ng Rizal sa aming pangalan. Hindi masyadong naglaan ng pansin ang aking pamilya dito, pero ngayon, kinakailangan kong gamitin ito. Sa ganitong paraan, tila ako ay isang anak sa labas, ang tahanan ng mga Rizal. Ang bahay ng pamilya Rizal, kung saan isinilang ang bayani, ay isa sa mga kilalang bato na mga bahay sa Calamba noong panahon ng mga Kastila. Ito ay isang dalawang palapag na istrukturang parihaba, gawa mula sa mga bato ng adobe at matitigas na kahoy, at may bubong na may pulang mga tiles. Inilarawan ito ni Dr. Rafael Palma, isa sa mga prestihiyosong biographer ni Rizal, na ganito, ang bahay ay mataas at masiyahan, isang matibay at malalakas na earthquake-proof na istruktura na may mga sliding shell window. Makapal na mga pader ng apog at bato ang bumubuo sa unang palapag, ang pangalawang palapag ay gawa sa kahoy maliban sa bubong, na may pulang mga tiles, alinsunod sa estilo ng mga gusali sa Maynila noong panahong iyon. Sa likod, mayroong azotea at malalim na cistern na puno ng ulan para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa likod ng bahay ay may poultry yard na puno ng mga pabo at manok at isang malaking hardin ng mga puno ng prutas na katutubong sariwa, atis, balimbing, chiko, makopa, papaya, santol, tampoy, at iba pa. Ito ay isang masayang tahanan kung saan ang pagmamahal ng magulang at tawanan ng mga bata ang namumuno. Sa araw, ito ay nagiging malakas ang ingay dulot ng mga bata sa kanilang laro at mga awit ng mga ibon sa hardin. Sa gabi, ito ay naglalabas ng malambing na tunog mula sa mga panalangin pampamilya. Sa ganitong malusog na tahanan, syempre, nabubuo ang isang malusog na pamilya. At ang pamilyang ito ay ang pamilya Rizal. Isang mabuting pamilya at middle-class family. Ang pamilya Rizal ay kinabibilangan ng prinsipalya, isang uri ng aristokrasya sa bayan noong panahon ng Espanyol sa Pilipinas. Ito ay isa sa mga kilalang pamilya sa Calamba. Sa pamamagitan ng marangal at masipag na trabaho at simpleng pamumuhay, nakakabuhay ng maayos ang mga magulang ni Rizal. Mula sa mga bukid na inuupahan mula sa Dominican Order, nag-aani sila ng palay, mais, at tubo. Nagpapalaki rin sila ng baboy, manok at pabo sa kanilang bakuran. Bukod sa pagsasaka at pag-aalaga ng hayop, pinamamahalaan ni Dona Teodora ang isang tindahan ng mga kalakal at mayroon ding maliit na kalan at hampres sa bahay. Bilang patunay ng kanilang kayamanan, nakagawa ang mga magulang ni Rizal ng malaking bahay na gawa sa bato na malapit sa simbahan ng bayan at nakabili pa ng isa pang bahay. Mayroon silang kalesa na simbolo ng katayuan ng mga ilustrado sa panahon ng Espanyol sa Pilipinas at isang pribadong aklatan, ang pinakamalaki sa Calamba na binubuo ng mahigit sa 1,000 libro. Nagpapadala sila ng kanilang mga anak sa mga kolehiyo sa Maynila. Sa pagkumbina ng yaman at kultura, kagandahang loob at kagalang-galangan, sila ay naging aktibo sa lahat ng mga gawain sa lipunan at relihiyon sa komunidad. Sila ay magiliw na mga host sa lahat ng mga bisita, mga paring frail, opisyal na Kastila, at mga kaibigan na Pilipino, tuwing may mga piyesta, at iba pang mga pagdiriwang sa bayan. Sa ilalim ng kanilang bubong, lahat ng mga bisita, anuman ang kulay, ranggo, posisyon sa lipunan, at kalagayan sa ekonomiya, ay malugod na tinatanggap. Buhay sa tahanan ng mga Rizal. Ang pamilya Rizal ay may simpleng, masaya, at kontentong buhay.
Ayon sa kultura ng mga Pilipino, ang mga pamilyang Rizal ay labis na magkasamang magkasama. Iniibig ni Don Francisco at Donna Teodora ang kanilang mga anak, ngunit hindi sila ini-indulge. Sila ay mga magulang na mahigpit at sila ay nagturo sa kanilang mga anak na mahalin ang Diyos, magpakatino, maging masunurin, at igalang ang mga tao, lalo na ang mga matatanda. Kapag ang mga bata, kasama na si Jose Rizal, ay nagkakasala, sila ay pinapalo. Maliwanag na sila ay naniniwala sa kasabihang, spare the rod and spoil the child. Araw-araw, nakikinig ng misa sa simbahan ng bayan ang mga Rizal, magulang at mga anak, lalo na tuwing linggo at mga araw ng mga Kristiyano. Magkasama silang nagdarasal araw-araw sa kanilang tahanan, ang Angelus tuwing paglubog ng araw at ang Rosaryo bago matulog sa gabi. Pagkatapos ng pampamilyang panalangin, hinahalikan ng lahat ng mga anak ang kamay ng kanilang mga magulang. Hindi naman puno ng dasal at mga serbisyo sa simbahan ang buhay ng mga anak ni Rizal. Binibigyan sila ng sapat na oras at kalayaan na maglaro ng kanilang masisipag at relihiyosong mga magulang. Nagsasaya silang maglaro sa azotea o sa hardin ng kanilang tahanan. Pinapayagan din ang mga mas nakatatanda na maglaro kasama ang mga anak ng ibang pamilya.